dito last pick nila si Domeng. But they still go for the Harit. Okay. Clint Lunox is viable for FNOP, but even the Beatrix would be a nice option here for FNOP. Bea, siguro, parehasan nila ng another layer of catch mula dito kay, quite possibly kay Brusco or kay Kirk. Pwede rin Phobius or even yung Arlott ni Kirk. For sure. And even this show, I mean, historically, pwedeng madalas nakikita natin siya kay Brusco. Pero wag natin kakalimutan na si Kirk can even use this show as well. So I think right now, for at least for Fnatic Onyx Philippines, ang mga choices nila ay talagang mag-Beatrix. Carry, I don't think masyadong magiging priority yung carry. Moskov even, pwede pa rin pala. Lunox ang pinili. Maybe an Arlott or Trisla. Hero taking frontline. Ay, Arlott. Ooh, okay. Rene J. Kaja is open. Kaja or Rafa? Kaja, Rafa, Estes? Estes? Parang kakabahan ako kapag nag-Estes. Pwede, kasi medyo burst type yung FNOP and hindi rin ang pang hard CC lang nila dito is yung final slash pati yung wave the dragon. Pero if you manage to nullify that with the purifies and yung amount ng heals na pwede manggaling kay Estes or Rafaela, it's gonna be enough for the Alpha and Eve to be able to fend off FNOP. And ito yung sinasabi natin kanina, kahit historically mas madalas ginagamit nitong si Brusco ang Cho, hindi naman ito maiipit sa kanya. Pero Ruby pick kay Rene J, he just keeps surprising us bago mag-end yung regular season. I think he was top 2 in most unique heroes used, second to Chakno. Pero ngayong playoffs, padami yung heroes ni Rene J. I like the odds here for Aurora. Kailangan lang nila mag-survive ng early game. Turtle control is gonna be very important for Aurora here kasi hawak din nila yung mid-game power spike. But we all know FNOP, kapag nakakuha sila ng momentum, sobrang aggressive itong team na to. Both teams are 4 wins away from achieving yet another dream na gusto nilang makuha para sa kani-kanilang kupunan. It's an unstoppable force kontra sa immovable object. Who is gonna get first dips on that road to the championship? Casters, pasok! At malalaman na nga natin ang sagot sa katanungan na yan sa pagpasok natin sa Land of Dawn. Welcome to the Grand Finals between Aurora, MLBB, and Fnatic Onyx. Kami ang maglilingkod sa inyo. Huminga pa na kasama si Ate mo Chantel. Ano ba ang ine-expect natin sa laban na to? Alam mo, dalawa lang yun pagdating sa Grand Finals at pagka malakas yung dalawang teams na nagkatapat, parang expect mo either sobrang bilis na magiging laban or i-expect mo na sobrang tagal nung mangyayari. Kasi yung mga Lord Dances natin recently ay parang medyo nag-adjust na rin, humahaba na kung dumating sa time na parang mabilis, parang ngayon nasa stretch na ng mga teams. Kaya nga parang may mga oras na tumatagal tayo ng mga 24 minutes, mga 25 minutes, pero may mga games din na natatapos ng mga 11. At I think the earliest game natin ay 9:37. Yes. Napakabilis, hawak ng record na yun ay hawak ng Fnatic Onyx. Kaya naman abangan natin kung kaya ba nilang sabayan yung ganun klaseng pace because right now mukhang kalmado pa naman ang ating Land of Dawn. Oh, definitely magiging focus lang to para sa mga players natin and most likely ay pipigilan yung jungling pattern. Again, napaka-importante na mauna ka na at least level 5. Parang dati kasi pag nag-level 4, diretso turtle ka na Oo nga Ngayon, kung kaya mo mag-level 5, why not? Diretso na. Kaya nga parang pag nakikita natin ngayon no, yung meta natin, medyo ibang-iba na talaga yung galaw ng ating mga teams. Minsan di mo maintindihan bakit mabagal. Minsan magugulat ka, biglang bibilis. At depende siguro yon sa mga hero picks nila. But right now, for Aurora, they do have the crowd control with that Edith. At may Ruby pa nga sila. Kung tutuusin, parang classic Season 8 meta to yung Ruby Eve. Kung naaalala mo. Parang meron kang crowd control tapos sa diretso ka if ever dun sa mga pag-zone na ginagawa. But speaking of zone, sabay din the lane. Rene J? Si Rene J yata magiging target. Makakapag-flicker out at mag-flicker in naman. Wow. Si Edward, ginamit na earn shot at onward. Pero nga lang, first blood para sa ito, Onyx. Pero may kawilang naman si Demon Kite. Pero patay din si Kirk at mainit, saktong-sakto. Merong ginamit na real-world manipulation. So, palitan agad para sa mga players natin. Grabe yung palitan ng mga ultimates doon, Ate mo Chantel. Pero ang Turtle ay mapupunta pa rin sa kamay ng Fnatic Onyx. Kaya naman sila ang mananalo sa trade na yun. 2-2 ang ating kill score. Pero ibig sabihin lang noon ay nakalamang sa pagong ang Fnatic Onyx at hawak nga nila ang 400 gold lead sa ngayon. Looking at the team fight, Chantel, no, makikita natin na talagang Gina G, pindot na pindot ang ating mga teams. Oh, parang pag may nakasalubong, diretso na agad Even
Brusco dito ay nagbibigay ng information para sa kanyang mga kupunan at napakalalim yan. Actually, anytime may pwedeng merong pumasok para dito sa Fnatic on Ayan, oh. Philippines, pero parang bibigyan ni Demon kahit ginamit na nga yung Wave the Dragon, pero parang ay! Nautog yung flicker para makakapag-shoot po out. Makakatakas ba si Brusco? At makakatakas nga! Ayan na, nagamit ang Cyclone Eye pero hinahabol pa rin siya, hinahunting pa rin siya. Tingin tayo doon sa may mapa. Tignan natin kung makaka-recall nga ba. At mukhang ligtas nga si Brusco for now. At ngayon, magsisimula na nga mag-purple dito si King Kong. Still, 1 minute bago lumabas ang ating sunod na turtle. At mukhang nagkakainitan na agad ang dalawang teams natin. Oo, yung mga ganong initan, yung sinabi natin na pag meron nasa harap, regardless kung tank ka or not, parang ganun yung gustong gawin ng mga teams natin. And continuous lang nagiging rotation actually for both of our teams. And even pagdating dun sa gold lead, no, parang yung mga gantong moments na 3 minutes, parang expect mo na at least 100 gold lead for both gold laners. Pero halos matay para ito kay Domeng and even kay Kelra. O nga, tapos makikita pa natin noon na talagang minsan ay nag-overheat ang ating mga players na grabe na agad yung mga pasok, yung mga flicker biglang nababato agad at napakalapit ng ating community prediction poll. 51% ang nagsasabing Fnatic Onyx ang makakalamang dito pero yung 2%, men, parang ang lapit eh. Oo nga, parang kung iisipin mo sa naging performance din ng mga teams natin na all throughout players, parang i-expect mo na meron pa mag-exceed sa expectation. And speaking of exceeding expectations, sinabi natin parang expect mo dito either sobrang bilis or super bagal. Pero sa dalawang teams natin, parang hindi mo expect kung kailan anytime magkakaroon ng setup play. At ayun na nga, setup play ang ating hinahanap dito. Nakahanap na nga ng isa. Nakakuha pa rin ng Spear of Alpha. And si Kirk ay babagsak na nga rin ang agad-agaran lang. At kung kasi Super Prince, may hawak pa rin. Eve Ultimate ito. At hinahawakan na side ng Aurora yung Turtle para hindi na makakasilip. Yung pala magiging trading King Kong is gonna be the purple buff. So okay na daw na hindi makuha yung Turtle pero maganda to para sa side ng Aurora. 1-1 na ang ating turtle take. At mukhang si Brusco pa nga ang ata ay susunod. Wave the Dragon ay nagamit na. At hindi niya itutuloy ang paglalaban na yun. Pero si Kelra! Naku po, makakapag-brilliance out ba? Nagamit na nga din dito yung final slash. And for the players, ay hindi yung hatak pala dito. Akala ko merong Arlot Ruby nga pala yun. Kamuntigan lang naman. Pero yun na nga, still, just 100 count lead para dito sa Fnatic Onyx. And still, napakalapit po ng ating Game 1 Grand Finals. Napakaganda ng laro. O parang hindi mo expect kung kailan magkakaroon ng biglang pagpasok para sa mga players and ramdam natin yung intensity kasi sometimes pagka alam mo na pwede mong ipilit for a team fight or for a gank ay ganun yung ginagawa ng mga teams. Pero for this time, para dito sa dalawang kupunan natin, para nagiging maingat sila in a way na okay sige, wala siyang buhay, hindi muna natin papasukin. Pero speaking of papasukin, parang pinasok na si King Kong dito, nilatagan pa ng IMU Real World Manipulation at patay na nga si King Kong. May sipa para kay Brusco pero wala siyang backup. Torre pala sa gitna. Gusto na kuhanin. Super Friends, hawak pa rin ang Real World. Pero here comes Kirk. Mukhang hinahabol siya dito ni Domeng. At ayan na nga, nagamitan na puwersa ang flicker. Here comes Edward, papasok sa loob. Pero hindi niya masasaktan ng gaano. Still a very close game. Pero Kelra makakatore ata in a 2v1 scenario. Okay, so meron pag-poke dito para sa mga players ng Aurora. Nag-darkening. Pero yun nga lang, magkakaroon ba ng counter set for FNOP. So more on focus lang dito sa may top lane natin. Pero pagdating dahil ang mga players dito ng Aurora, isa, dalawa, tatlo ang nandoon. Pero hindi isang for team fight. Pero sa baba pala ang kanilang sagot at si Demon kahit ang kanilang makikita. 4-2 na ang kill score. Pero mukhang makakatore sa taas ang Aurora. Kelra, free hit lamang doon sa natitirang minion. Still, a very high-paced game dito sa ating game number 1. Ang mid lane ay nandyan pa rin naman. Pero konting kalabit na lang ang tore ng Aurora dyan sa mid. At nandyan na nga rin ang ating pinaka-huling turtle ng larong ito. Si King Kong ang mauuna pero hindi naman ibig sabihin nito ay wala sa pwesto ang Aurora. Isipin mo, 6 minutes na nung game natin, pero yung economy na lead is around 200 lang. Minsan nakikita natin parang nasa 1.2k na, pero dito talaga nagja-juggle lang para dito sa ating dalawang teams. Again, turtle nga, sinisimulan na ng Aurora. Nandito si Brusco and Super Prince for the vision at si King Kong ay nakaabang. At ayun na nga ang si Brusco. Nahanap niya si King Kong! Ay din! Nandun na rin sa likod yung jungle si Timon kay half-HP na. At nandyan ang asaman for Spear of Alpha! Super Prince! Hindi na makakadash away. Merong free hit para dito kay Edward at si Kirk. Medyo may iwan sa mga players dito na Aurora at unti-unti na nga nawawala ng buhay. Double kill para kay Domeng at mukhang iisa pa dito ang side ng Aurora. Make it a double kill, a triple kill, and a wipeout para sa kanila.
A clean wipeout dito para sa Aurora. At sila na nga ang may hawak ng kalamangan. 7 minutes in. Wala masyadong team ang nakakagawa ng ganitong klaseng play. Early game against Fnatic Onyx. Panoorin natin ang Infinix Instant Replay. Nagsimula ang lahat sa pagpasok ni Brusco. Pero tignan mo naman yung pag-re-engage ng Aurora. Oh, ang ganda nung RWM ni Uwe kasi 'di ba meron yung konting crowd control sa dulong-dulo na parang no easy way out para dito sa FNOP at unti-unti na nga nawala yung mga players. Malaking spike to para kay Domeng kasi triple kill, hindi pa siya napapatay. If I'm not mistaken ay parang hindi din na-force yung kanyang Purify at that time. O at this point, no, mukhang naghihirapan na ang Fnatic Onyx dahil kadalasan ay sanay talaga silang nananalo in the early game. Kaya naman in this Grand Finals, mukhang preparado ang Aurora against the playstyle of Fnatic Onyx. At mukhang itutuloy na nga nila ang pag-push dito sa may bandang top side. At hindi ito madedepensahan ng Fnatic Onyx. Lumalaki ang gold lead ng Aurora MLBB. Kapasok na ng 2K mark. Parang anytime din ay tatalon dito mga players ng Aurora. But again, para sa lineup dito ng side ng FNOP, meron naman silang pwedeng layering of skills, yung final slash, diretso, or kung sino man ang tatamaan dito Way to Dragon for Brusco. So napaka-importante pa rin na ma-maintain ang gold lead kung ikaw ang Aurora dahil again, this FNOP na kalaban nila. At for Fnatic Onyx, mabuti nabanggit mo, ito yung tipo ng team na kayang baliktarin yung 9K gold lead eh. Kung naaalala mo yung isang time na I think it was Brusco who made that big play doon sa may bandang top lane, it was an 8K gold lead na binaliktad ng Fnatic Onyx. Kaya if FNOP ka, hindi pa naman sigurado na matatalo ka dito. Pero may nahuling isa! May nahuling isa at ang Usen na yun is gonna be Brusco kaya mapatay siya. Pero may final slash siya sa goal. Nag-shutdown na si Uwe, meron pa naka for the Lord. Edward, grabe na dito yung kanya onward at Primal Wrath as well. Demon Knight is down. Double kill na dito si King Kong, ang ating regular season MVP. At inahabol na nga din. At pinupoke din ni Super Friends si Rene J. So it's time para sa Fnatic Onyx na simulan yung Lord. And just like that, Kirk, with a beautiful final slash, ay nahanap nila yung teamfight win. Yung 2K gold lead ng Aurora ay binura ng Fnatic Onyx with that Lord take. Mapapanood natin kung ano nga ba ang nangyari doon sa ating Infinix Instant Replay. Tingnan mo ang pwesto dito ni Kirk, no? Pagkapasok niya, napakaganda talaga nung final slash. Tatlo pala yung tinamaan. Tapos bigla na lang dumating ang mga players dito na side ng FNOP. Gusto niya sana habulin ng real world manipulation pero yung spike ng damage ay nandoon. So maganda yung saktong-sakto pagkabanggit mo na for FNOP, kaya nilang biglang habulin yung kalamangan. So sila na ngayon yung lamang sa ating game. Even ball game na naman pero hawak ng Fnatic Onyx ang bola with that Lord push na lalabas doon sa may bandang ibaba. This is still a level 1 Lord. Ibig sabihin nito ay wala pa namang pagdamba na magaganap sa mga tore kaya madali din itong pwedeng madepensahan ng Aurora. But for now, Fnatic Onyx mukhang sasamahan nila ang kanilang Lord at ipapadala nila ang suyo doon sa taas para mag-split push. Alam mo, parang i-expect natin dito for Fnatic Onyx Philippines yung mga Ruby DD play din for Kelra kasi usually ginagamit yun, di ba, pag meron ng Lord for the team. No, Aurora, mabilis naman yung clearing ng kanilang minion wave pero as much as possible ay ayaw mo na pumutok yung added defense ng kanilang inhibitor turret. So Brusco ay nandito sa may side ng Lord pero parang disiplina muna ang paiirali na FNOP. Mukhang ayaw nilang biglaan din silang mabaliktad. Kirk, nice check push. Nalaman nila na nandyan si Rene J. At mukhang makakadepensa ng matiwasay ang Aurora. Walang laban na magaganap pero makakuha ng tore ang Fnatic Onyx. Lamang na sila ng 1,200. If you're Fnatic Onyx right now, mukhang kontrolado nila ang pacing. But in terms of late game, no, medyo pantay ata ang ating tinitignan considering this is a Harith versus a Lunox. Alam mo na nabanggit mo yung late game, parang na-foresee na natin na pagkanto na yung trajectory ng laban ay mag-aatayan na lang yan na okay, Lord na lang tayo. Parang delikado kasi na parang ipilit natin na magkaroon ng teamfight. So maingat din yung Aurora ngayon even for FNOP kasi alam nila yung capacity nung kanilang kalaban na biglang baliktarin yung sitwasyon ng teamfight. Talagang respect for both teams. Ayaw nilang pairali ng kanilang pagiging maasim ng konti. Especially in Game 1, ito yung tinatawag nating tempo setter. Ito yung tipo na kapag nanalo ka ng Game 1 sa Grand Finals, kadalasan ay nakakaisa ka pa o ikaw talaga ang may hawak ng pacing ng buong serye na to. Mind you, this is a best of 7 series. Napakatagal ng best of 7 kung aabot tayo ng 7 games. Tapos yung mga 7 games na yun, tig to 20 minutes. Kasi Di parang sure. ganun din naman eh. Kasi parang mag-lure dito yung side ng FNOP. Depende lang kung paano nila kakapitalize. But so far for Aurora in terms of items ay halos magkakapantay lang din. Parang hindi nagkakalayo. Probably yung gold na lang ni Demon Knight and ni King Kong
yung may discrepancy. O yun na lang talaga, no? At malapit na nga mag-lock build dito si King Kong. Suyu, isa sa mga pinakabagong hero. Makikita natin na talagang yan ang nagiging go-to build ng maraming junglers. Yung konting may spell vamp, konting may cooldown reduction. Pero nandyan na nga ang Lord. This is the Luminous Lord already. At kung sino man makakakuha nito ay may malaking chance actually, na makakuha ng inhibitor turret. But right now, nagpakita na si King Kong doon sa may bandang itaas. A 5v4 scenario in this Lord area. At kita natin na although kahit lamang ang F no pagdating doon sa kanilang gold lead, ang Aurora ang nagtatry na mag-take ng position sa Maya Lord. So very crucial dito kung paano yung magiging positioning ng kanilang mga post sa 5s. But for Renegade, para nag-aabang din siya kung sinong papasok doon sa bush malapit sa area ni Brusco. Conceal is available dito para kay Brusco. Pero mukhang naghahanap pa ng pwesto ang Nako. dalawang kupunan. Aurora may pang check push naman na gamit na ang mga abilidad ni Eve. Half HP on the second Lord at mukhang i-reset na naman nila ito. Babalik na naman tayo sa ating classic Filipino Lord Dance para sa ating Grand Finals. Sabi sa'yo, pag may mga movement ng mga players, halos ayaw na mag-teamfight, nag-aantay na lang yan ng Lord Dance eh. Pero medyo may advancement, ginamit yung flicker tapos Siva habang nakuha na ni King Kong yung Lord. Aalis doon sa may real world manipulation Bumalik! pero hahabulin na nga si Brusco at meron pang flicker pagpasok para dito kay Renegade. Si King Kong kanya makaka-target pero makaka-set up ba? May counter na final slash para kay Kirk para mapaalis ang mga players ng Aurora. Lord para sa presyo ni Brusco. At dito na nga natin masasabi, ito yung mala Rodman na galaw ni Brusco. Kumbaga, kung Chicago Bulls ang fanatic Onyx, ito si Dennis Rodman, okay lang kahit mamatay. Oh, I got it. Okay I got it. lang. Ako na bahala sa lahat ng mga pwedeng ibato ng Aurora. Pero kinagandahan na for Aurora Omi. Sasalubungin pa yata nila yung Lord. Alam nila na wala yung tag-advance. Alam nila na wala yung taga-vision. Pero alam din yata to ng F-Nope. Super Prince nandun sa may Gedli, pero mukhang nakita na nga rin siya dito ni Edward. Mukhang mabifear at hindi naman pala. Second touch na gamit na at mukhang si King Kong ay nasa pwesto na rin. Looking for Sino that ba yung big unang play. Meron pa na slash para dito kay Kirk. Set up pa ng mga players pero may counter set up play para dito kay Demon Kites. Dominic Kamatikat na ginamit yung Summon Force. And patay ang isang player dito ng Aurora. Unti-unti na mawawalan buhay ang iba. Pero makakatakas yata dito si Renegade or hindi. Yan na! Makakatakas na papasok si Demon Kites. General goes down at mukhang may nasipa pang ang isa. Real with manipulation mula kay UX. Si Brusco ang nasusunod. Si Domeng papasok at hindi na nila itutuloy. 1-4-2 ang trade natin. Take note guys na may nakuha yes for Aurora at meron pang Lord dito yung F-Nope para madedepensahan yata dahil nandito naman si Renegade at si Yue para salubungin yung Lord. At ito na, kalma na naman tayo. Oh, tahimik muna ulit. Tahimik na naman dahil nawala na ang Lord, natapos na ang teamfight, isang reset na naman ang ating inaabangan. Ito talagang sinasabi nating systematic pero aggressive ng mga teams. Tsaka sumakto na to dahil systematic sila tsaka aggressive, controlled aggression ika nga para sa dalawang teams. Kung babalikan natin yung inilatag ng panel kanina, around 15 minutes yung average time ng F-Nope, 16 minutes naman para sa side ng Aurora. So sanay na sanay sila sa ganitong duration ng laban. So imagine na kung gaano ka-intense ngayon nagiging comps nila na lahat na siguro ng tunog ay nagawa nila every time nagkakaroon ng team fight. Oo, pero mukhang kalmadong-kalmado yung mga roamers natin dito, no? Si Renegade at Pulsuhan si lang. Pulsuhan. Pero syempre, hindi rin naman nating naririnig kung ano talaga yung mga comps nila. Pero panigurado, ito yung sigaw na nasigaw yung loob nila. Kumbaga kung hindi man lumalabas sa bibig. Ito. Ito. Kumbaga, seryoso na talaga. RG Boys, no? Kapag stars na ang usapan. Pasigaw talaga yan pag nakita mong merong viable na target. Uy, by the way Twilight Armor para dito kay Kirk. Uy, okay niyan against yung burst damage na pwedeng ibato ni Domeng. Tandaan natin na bago na ang Twilight Armor, mas madalas na itong pwedeng i-proc. Kaya ibig sabihin nito ay yung mga yung mga short instances ng damage na pwedeng ibato ni Domeng ay pwedeng mabawasan na malaki. Brusco with a concealed play, pero mukhang nakita siya ng Aurora, kaya naman hindi niya ito itutuloy. Lord, malapit nang lumabas and this will be the third Lord of the game. Hindi pa naman ito ang default Lord. So, ibig sabihin, merong information dito yung Aurora na walang concealed play na pwedeng gawin si Brusco. Again, for Brusco, wala siyang immortality. Si Renegade meron naman. Minsan sa mga most crucial moments ay napakakailangan yung extra life na pwede ka sana makatakas. By the way, sakit na ni Kelra. Nararamdaman natin nung nakita yung damage dito laban kay Edward. Alam mo naman, kapag Lunox late game, pagka nabigwasan ka ng Darkening Chaos Bolts, medyo mahapdi Aray. talaga yon, pero happy HP na para sa ating third Lord of the game. Brusco looking for that one big play! Okay, ginamit dito yung real world manipulation. Kirk is gonna be down. Meron pa Siva para kay Brusco. Medyo maliliit nga lang pagpasok din yung Super Friends. Brusco is down, pero may shutdown dito against Domeng. Saka may dito ni Kelra. Meron pa mag-freeze para sa kanya. May
may immortality si Rene J, pero si Wow! King Kong ang nakakakuha ng Lord at mapatay pa nga niya si Demon Kite. So si Rene J na lang natitirang buhay para dito sa side ng Aurora. Sobrang kalmado ng galaw ng Fnatic Onyx. That was a great engage coming in for Aurora. Pero hindi sila nag-scatter. Hindi sila nag-disperse. Hinanap nila yung Lord at mukhang hahanapin nila yung laro. At ang nahanap din nila sa may gitna ay kamuntikan na unstoppable na para dito sa ating regular season MVP at walang makakadepensa para sa Aurora. Para